Morning guys. So 40 days video. Pag-usapan natin yung about dun sa panggilid ko. Pinabalik ko na sa stock. So noong oras kasi parang struggle talaga yung takbuhan natin, no? Kapag paakyat or yung tipong na-traffic ka. So noong nakaraan nga bumili ako ng bagong belt. Tapos yun, pinakaayos natin yung panggilid natin. So ang ginawa nating setup guys, PBT na fully set. Clutch natin, clutch lining ay pinabalik natin sa stock. Pati yung clutch spring pinabalik natin sa stock. Yung center spring natin RS8 na 1000 RPM. Bell natin pinabalik ko na sa stock guys. Nung nakaraan doon sa video ko, marang January ata. So 3 months din ang nakalipas, no? Yung belt niya maluwag. Kailangan pa niya talaga ng high RPM para kumagat yung belt niya. Pag yung takbo niya ay 10 to 20, yan parang maingay talaga siya. Parang merong nagkikiskisa ng mga bakal. So ngayon guys, ito na yung takbo niya. Gumanda na yung takbo. At nga pala, magaan tayo na flyball, no? Pero bala ko rin itong ipapalitan ng ng mas mataas na flyball kasi malakas sa gas eh. At saka kapag magaan na flyball guys, hindi rin talaga ako fan ng ganun eh. Parang malakas sa RPM, tapos kailangan mo ng mataas na RPM para marangkada siya. Ito na siya guys. Testing natin ito, yung 0 to 60. Pero kumpara dun sa dati, mas okay na to guys, no? Kumpara dun sa pina-setup ko na JBT na straight. Pangat ng takbo nun eh. Yung tipong bumili ka ng ng panggilid, akala mo gaganda yung takbo, lalong pumangit yung takbo. Pambihira yan. Kaya mas maganda talaga mag-stock na lang. Tingin ko dapat lang magpalit ng panggilid kapag yung makina mo pina-setup mo yung makina mo kasi pinakargahan mo lang. Pero kung stock lang naman, stock lang yung motor nyo, walang binago, hindi naman kayo naka-muffler, mas okay na dun sa stock na lang. Stock is good kumbaga. Okay guys, tingnan natin kung anong kabilis yung arangkada nya. Meron pa yung bubugay yun eh. Siguro mga 102 to 103 yung top speed nito. Wala, di na natin na testing yung top speed guys. Pero tingin ko yung top speed nito nasa 102 hanggang 105. O try natin next time. Papalitan natin ng flyball pala. Yun lang yung papalitan natin, flyball. Babalik natin sa stock. Hello, what's up guys? So ito yung continuation natin ng update sa ating panggilid. 2 weeks na nakalipas guys. Diba, dinesting ko muna yung 17 grams guys. Ngayon naman ay mas mabigat. Wala akong mahanap na 19 grams eh. Yung 19 grams yun yung stock guys. So yung nabili ko is 20 grams. Medyo hirap guys eh, no? Hirap sa arangkada. Pero pagdating ng mga 60, mabilis lang sa mga 60 to 80. Pero pag 80 to 100, medyo nahirapan na siya. Parang ito, hirap na siya guys.
speed naman guys, di ko alam kung sa bigat ko ba yun. May factor sa bigat ko. Pero halos ganun pa din yun. Ito, 60 to 100 guys. Hindi ko lang kung sa bigat ko, tapos sa lakas ng hangin. Ganun talaga. 103, 104. Ang kagandahan lang nito guys, hindi kagaya dun sa magana grams. Pag nagpumihit ako ng silinyador, hindi agad siya tumatakbo, tapos umiingay lang siya. Eto, tumatakbo agad. Okay, try natin guys, from 0 dito. So bola lang pinalitan natin dito, yung spring ganun pa din, 1000 rpm. Hindi ko alam kung 1000 o 12 yun eh. Ito, hindi ko alam kung ilang segundo yun. Kung ikukumpara ko guys yung magaan na bola tsaka sa mabigat na bola, doon ako sa stock. Stock tayo guys. Eto medyo mabigat eh, ramdam mo yung ano, yung vibration kumbaga. Pero mas okay sa akin yung mabigat kaysa sa magaan guys. At ayun pala guys, sa gas consumption nya umaabot tayo ng 38.6 ngayon. Pero itatry natin mag panibagong trip, new trip. Sige, start na natin dito sa lugar na to. So ibiyahe lang natin sa kahit mga 20 kilometro. So ngayon titingnan natin yung average fuel consumption nya. Ito. Ayan, 41.9 sa ngayon. Mamaya titingnan natin guys. Alam ko tumataas pa yan eh. Wow. Nakaka 3.5 kilometers na tayo guys. Tapos yung gas consumption natin ay 50 kilometers per liter. Okay, ito guys, naka 10 kilometers na tayo. Ano na tayo guys, no? So ang ating average fuel consumption ay 51.0. Kalimutan ko rin na mag-vlog ng mag-update sa 20 kilometers. So ngayon ay nasa 30 kilometers na tayo. Ang gas consumption natin ay 47.7. So napakagandang ano na ito, pangitain guys. Ibig sabihin nakakatipid na tayo sa gas. So titingnan pa natin kung magbabago pa siya. So malayo pa ako, may 20 kilometers pa akong bubunuin or 40. Hindi ko lang sure kung ilang kilometro pa. 41.3 kilometers na. Yung gas consumption natin ay 45.7. So mababa na siya guys, no? Hanggang saan kaya to yung gas consumption niya? Magbabago pa kaya to guys? Nakaka 64.8 kilometers na tayo simula nung ni-start natin yung average fuel consumption. So ang average fuel consumption natin for this moment ay 47.8 kilometers per liter. So kaysa naman kanina guys, no, nung hindi pa natin nire-restart, nasa 38. Yung kasi yung previous na fuel consumption natin nung gamit pa natin yung 17 grams. Pero ngayon na mabigat tayo na grams, nakakatipid na tayo ng gas. So kung papipiliin ako guys sa 17 at saka sa 20 or sa stock 19, mas pipiliin ko na yung stock kasi nakakatipid tayo sa gas. Kasi sa takbo naman halos pareho lang, wala nang pinagbago. 105, 106 lang yung top speed natin. Yun. So yun lang guys, no? So yun lang.
Thank you sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyong panonood sa aking video. Ilang hanggang sa muling pag-ride natin. Paalam!